Sa ibang balita, muling inungkat sa pagdinig ng Kamara sa prangkisa ng ABS-CBN kung paano naibalik sa mga Lopez ang network pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986. Tanong pa ng ilang mambabatas, paano napunta sa ABS-CBN ang mga sequestered na equipment nang hindi nalalaman ng PCGG? Ang network, humingi ng panahon para maipakita nila ang mga dokumentong magpapatunay na dumaan ito sa tamang proseso. Nakatutok si Victoria Tula. Sa pagdinig kanina sa Kamara para sa bagong prangkisa ng ABS-CBN, humarap si Attorney Jake Almeda Lopez, ang Vice Chair ng ABS-CBN Corporation. Ikinuwento niya kung paano naibalik ang TV network sa mga Lopez pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986. Pumasok daw sila sa arbitration proceedings, kasama si nooy Executive Secretary Joker Arroyo. Mga kasamahan ni Joker Arroyo sinasabi, pakita niyo sa amin ng resibo ng inyong mga karyerian. Sabi ko kay Joker, paano naman yan? Mahigit na 20 years old na yan mga equipment na yan. Paano? Wala na kaming resibo niya. Sabi ko sa kanya, sabihin mo sa kay Kaiko Lukwanan, bigyan niya ako ng resibo na kanyang sapatos. At isusoli namin sa kanila yung ABS. Parang mga impossible conditions. Kaya sabi ni Joker, okay, let us set this up for arbitration para maliwanag na maliwanag. Pero ang punto ni Representative Rodante Marcoleta, wala raw bigat ang testimonya ni Almeda Lopez dahil ang malinaw na magpapatunay na malinis na naibalik sa mga Lopez ang ABS-CBN ay ang aktual na record ng arbitration award. Just like to request the committee to recognize that these documents are over 30 years old. At nahirapan po kaming hanapin ang kompletong proceedings. We will continue to exercise diligence to try and secure whatever documents we can find and submit it to the committee at the soonest time possible po. Ang sabi ni Representative Rufus Rodriguez, nagkaroon na raw ng compromise agreement ang gobyerno at ABS-CBN noong 1995. Nagkwentahan daw sila ng utang sa isa't isa at sa huli, nakakuha ang ABS-CBN ng 29 million pesos. Sa kwentahan, may utang daw ang gobyerno sa mga Lopez na 97.5 million pesos bilang renta sa paggamit ng gobyerno sa mga pasilidad ng ABS-CBN mula 1986 hanggang 1992. Ang utang naman ng mga Lopez sa gobyerno, mahigit 67 million pesos bilang bayad sa paggamit naman ito sa nakasequester na equipment at bayad din sa utang na buwis. Pero sa testimonya ng PCGG, sinabi ni Commissioner John Agbayani na kahit sila ang dapat nangangasiwa sa mga sequestered assets, di raw dumaan sa kanila ang kasunduan. Kaya hindi nila malaman kung paano napunta noon sa mga Lopez ang mga nakasequester na kagamitan. Hindi po nasunod yon. Hindi po dumaan yung disposal ng assets na yan through a regular procedure at the assets were disposed of through the executive secretary during that time. Normally po sa PCGG, pag yung sequestered asset na-lift and then the ownership of the sequestered asset is transferred to the national government, to PCGG for example, we will sell and dispose this asset through the Committee on Privatization. Yung po mga equipment na to, bigla na lang nawala sa inyo na hindi nyo sinusundan yung proseso na gumagabay sa inyong ahensya at ibinalik lang sa ABS-CBN nang hindi naman sa tamang proseso. Based po sa record namin, hindi ho na-record yung proseso na yan. Bigla lang nawala. Wala hong record sa amin na yan binenta at ang proceeds binigay sa amin, hindi ho dumaan sa regular procedure na yan. Sabi rin ni Representative Michael Defensor, kabilang sa ipinarenta ang 2 radio station frequencies na hanggang ngayon ay hawak pa raw ng ABS-CBN. Kaya tanong ni Defensor, hindi ba dapat ibalik na ang frequency sa pamahalaan na tunay na nagmamay-ari nito? Kung hindi po nakasaad sa inyong compromise agreement or sa arbitration agreement na in-uphold ng korte na yung DWOK 630 kHz and DWW 101 MHz, hindi po nakasama yan sa pagbabalik o ibinigay sa ABS-CBN as kasamahan sa pag-uusap ng kompromiso or compromise agreement, ako po'y naniniwala na ito din po'y dapat bumalik sa gobyerno.
a frequency cannot be owned by a private company. It can merely be assigned by the NTC for your use. And dito po sa provisional authority which was granted by the NTC on June 11, 2008, wherefore there appears to be no pending case or proceeding which puts in issue the ownership of petitioner, ABS-CBN po. A provisional authority to operate and maintain DWXS-TV using the frequency of channel 2, 101.9 megahertz and 630 kilohertz, all serving Metro Manila area, predicated on its franchise under Republic Act 7966, was granted for use by ABS-CBN po. Patuloy pa rin ang pagtalakay ng Kamara sa prangkisa ng ABS-CBN. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.